Magandang araw mga kamaksis. Narito na naman po ang inyong likod, Haring Isko. Hindi muna tayo mag-livestream ngayon, no? Kasi busy po tayo sa personal na buhay. Kaya ganito na lang muna. Tara, tignan natin. Okay, so nung nag-start ang season na to, no, medyo putyo-putyo lang yung ginawa natin kasi hindi ko pa kabisado yung mga runes and charms na ginamit ko. So ngayon, we've made some changes. Silipin natin, no. So my front and back are still using the same charms, runes, I mean. Norse Bubble para sa frontmost, and then Rogue's Torpedo para sa back axis natin, no? But I've changed the charms a bit, yeah. Kasi ito palang Norse Bubble natin, depende sa dami ng bubble ni Noir, magkakaroon siya ng shield. So, technically, kung mapaabot natin ng 4 yung shield ni Noir, meron siyang pseudo-calcium armor, no? Maabot ng 32 yata yung shield na nakukuha ni Noir. Ay, nitong front axis natin, si Furry, dahil sa Norse Bubble at sa 4 bubble stocks. So, ang aim natin ay mapaabot ka agad sa 4 bubble stocks yung bubbles ni Noir. Tapos, sa backline naman natin, si Fluffy, wala naman masyadong pinalitan dyan, no major change. Naka-craft tayo ng white sage. So, nilagyan natin siya ng white sage kasi marami-rami rin tayong kalaban na poison sa pwesto natin ngayon, no? And then mga aquatic power, aquatic charm of power para madagdagan yung damage nila, no. Kulang pa nga tayo ng isa para dito. Sana pala rin tayo in the future na makakuha pa ng isa. So yun. And then for this one, we've managed to snag Way of Aquatic para may bonus siya na 15% damage. So tara, tignan natin kung papalag siya sa arena, no? Naglaro na tayo ng arcade kanina. So diretso na tayo sa rank battles. Kung mapapansin nyo, hindi rin tayo masyadong naka-rank up dahil hindi tayo masyadong nakakapag-grind. Oh. Parang mahapdi itong kalaban natin, ah. Mahapdi siya. Lakas ng hangin ngayon dito sa amin. Ewan ko kung naririnig natin dyan, no? So at the moment, may 10 shield siya dahil yun naman talagang binibigay niya. Kailangan lang natin siyang bigyan ng karagdagang shield, no? Sayang hindi pa natin nabunot yung mga Nemo natin, yung mga Nemo tails sana. Yari yata tayo, ah. Wad. Tentative pa tong kalaban natin. Pero
Siyempre, ito kasi talaga yung tatargetin natin eh. So, kaya siguro nagtotaunt siya sa harap. Gusto niyang protektahan yung back. Okay, so lumabas naman tong mga Nemo tails natin, no? Which is nice kasi magpo-4 na yung bubble stacks nun. Hindi muna natin masyadong sasaktan ng kalaban natin. Yan lang muna. And then, since ito naka 4 stacks na ng bubbles, siya na yung ibabanat natin para malakas-lakas. And then, ayaw ko muna masyadong ginagamit yung mga anemone natin. Para lang hindi masyadong nababawasan yung damage nila. At pag nakapatay tayo ng isang kalaban, magiging malakas-lakas yung damage natin, no? Pero we have to get to this one very soon. Kasi umahapdi na yung atake niya, no? So what's up? Okay. Patay naman na siya. Mamamatay na rin to eh. Parang magtotaunt yung back niya. Mamamatay na rin yung frontliner natin. Wad. Tingnan natin kung anong gagawin ng kalaban. Pero most likely magtotaunt yan sa likod. Paano nga ba niya matitrigger yung taunt niya? Ipe-play lang niya yung Cattail eh. Hindi siya nag-Cattail, no? Nice. Hindi siya nag-Cattail. Kaso lang, ang pangit na nabunot natin. Hindi tayo pinalad sa bunot. Patay pa rin naman siya. Nice. So, malaki ang chance natin dito, no? Yahoo! Ayun na nga, nanalo tayo. Very nice, very nice. Ay, machine gun. Na bird na nagpapanggap na ako ah. Yung problema natin dito, tentative siya masyado eh, no? So hindi natin alam kung sino uunahin natin. Malamang pag nagpakita tayo ng motibo, magpapakipot yan. I mean, kung tinira natin to kagad, magtotonto dito sa likod. Diba? Pero we have to start with the cards that are dealt to us. Sinimulan na niya kaagad yung owl niya. Pinapahapdi na niya kaagad yung mga owl niya. Kagandahan, nabunot natin kaagad yun, no?
natin to para malakas-lakas ang damage natin mamaya. Turn 5 to energy lang tayo. So kung hindi tayo papala rin na makabunot ng isa sa mga Nemo Ears natin, yari pa rin tayo. Sinuwerte tayo, no? Yahoo! Lam muna. Ay, 99 lang. 111. E di keep natin ulit to. Pwede pa rin naman. Sana hindi tayo magkamali. Kasi lagi tayo nagkakamali sa mga desisyon natin sa buhay. Kaya tayo hindi masyadong umakyat sa rank eh. So as you can see, humahapdi na yung owl niya, no? At yan na nga yung inaabangan natin na magtotaunt siya sa likod. Kaya medyo ayaw kong tumodo sa mga damage cards natin dahil alam kong itotaunt lang niya tayo, no? May jinx pa pala siya. Hindi ko napansin yun, na. Lutang na naman. Yun, pinatulog tas ginising. Hindi masyadong planado yung galaw niya. So, sinuswerte pa rin naman tayo. Anong gagawin natin dito? Siyempre, patayin na natin siya, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? May taunt din pala yung harap niya ngayon. Oh my God. Inubos na tayo. Wad. Hindi siya naawa sa atin. Gravity. Wala tayong damage mamaya, no? Oh my God. We are in a dire situation. Mukhang hindi pa nga tayo mabubuhay, eh, no? Ubus na nga. Okay. Next game. Oh my God. Dalawa na yung upgraded na Anemonyo niya. Nakakatakot naman to.
Why so scary, my man? Ganito pangarap natin maging ng mga aksi natin, no? Kailan kaya? Okay, so eto na. Buo na yung pseudo calcium armor nito. Kaso meron tayong vulnerable, no? Ooh, napansin niyang may shield ang harapan natin. Sa likod siya bumanat. Siyempre, angry lang muna, no? Sabay Jiro. Patay ka. Nice! Yahoo! Nauna tayong nakabawas sa kanya. Okay, nabawasan din niya tayo. Nakaganti. Nakaganti nga naman siya doon. Okay, anong gagawin natin? Lagyan natin ng bubble to para ma-half D siya. Ay, hindi pa siya patay. My God. Ano yung gagawin niya ngayon sa atin? Okay. Napatayan na tayo. And bubble bomb. Let's try. Alright. Tinapos, no? Isang energy pa sana. Kung may isa pang energy, 60 yung damage nung isang fishball dun. May ay tuhog-tuhog fishball sana, no? Tayo patuloy na matay. Oh, fishball lang siya. Nice! Nabuhay pa tayo. GG, sir. Sinuwerte tayo doon. So, ang goal natin ngayon, habang mataas pa yung nakukuha nating AXP sa paglalaro, no? Kasi may chance na i-adjust nila ito eh. Between the changing of eras daw pwede nilang i-adjust. Parang experiment lang ngayon tong AXP. So, habang mataas pa yung AXP na nakukuha natin, laruin lang natin ang laruin sa arena, no? Para mabilis-bilis yung pag-angat ng AXP ng mga aksi natin, no?
Because our aim is mapa-level 20 natin at least itong tatlong to para dalawang anemone na nila yung upgraded. Alright. So, nag-shield siya sa harapan, no? Oh, mabilis nga pala siya. Okay. Oh my God. Delikado tayo. Kailangan din natin magmadali. Kailangan natin magmadali kasi may tiny fan ito eh. Yung tiny fan ba nare-retain? Yes, nare-retain siya. Nakakatakot siya, no? Malakas yung mid niya. Ngayon lang kayo naglabas. Kailangan natin humabol sa energy. Kailangan na natin magpaka-aggro ngayon, eh, no? Wad. Mamamatay na yung main hitter natin. Buhay na buhay pa siya. I mean, buhay na buhay pa yung sa kanya. At malapit na mag-5 energy. Pag nag-5 energy yan, pwede na niyang pakawalan yung tiny fan. Mamamatay ka ba dito? Bitin. Shucks. Oh my God, magpa 5 energy na siya next turn. May mabubunot ba tayong mga damage dealers? Kailangan nating bilisan. Pag di natin napatay ito ngayong round, uubusin niya tayong lahat. Buti na lang. Buti na lang. Ayos. Nice. Nice. Yahoo! Five energy na nga siya pero wala siyang substantial damage dealer, no?
Patay ka, Chong. Wow. Ayun, bear 1 na tayo. Nice. Mapabot kaya natin sa tiger ngayon. Subukan natin. Upgraded yung buntot. Cloud. Retain. Target any ally on targets with less than 5 feather plus 3 feather. Otherwise, plus 1 feather dagger to hand. Okay. Tapos lahat sila nakakotaro, no? Kotaro eyes and mouth. Natin to kasi for bubbles na yun malakas-lakas siya pag bumanat mamaya. Ang pangit sa Kotaro Eyes, random yung target nito, di ba? Randomly deal 1 hit apply. Yeah, see, it's random target. Tira sa likod. Yun, no? Lakas. Ikaw, ilan ka? Boom! 103. Keep natin to. One last hit. Pag napatay na natin to, lalakas yung damage ng mga anemone natin, no? By 20. Pwede pa nga natin ma-dispel yung death mark niya doon. Nice one. Patay siya dito. Nice ulit. Tapos keep natin itong sleepless natin. Pampalambot ng bulalo niya mamaya. Yay! Ang problema nito ngayon, hindi siya ma-feather, no? Hindi siya masyadong makaipon ng feather dagger. Hopefully. Kakasabi ko lang eh. Hinanap ko na naman kasi yung feather dagger na yan. Pinakita tuloy sa atin. Nyos ko po. Parang hindi tayo aabot sa damage, no? So, gamitan na muna natin ito. Bago natin gamitan ng sleepless. Tapos patayin natin with this. And then shield tayo dito sa likod. And keep natin ang lamp. Kasi full HP pa naman ito.
So malakas-lakas ang damage ng Lam sa kanya mamaya. And then hopefully hindi pa mamatay yung midline natin. Ano ba mabubunot natin mamaya? Yan, sana hindi pa mamatay. Problema ko may may bubble. Feather. Grabe, hindi naubos yung feather. Ay. Pero patay yata to, ha? Patay ka yata kahit di natin palambutin ang bulalo mo. Okay. Panalo tayo. Animonyo. Madaya itong mga animonyong to eh. Ayoko silang makalaban. Sa totoo lang. Front to back ba tayo o back to front? Kasi ito ngayon, nagbibigay ng 10% sa attack ng dalawang ito na mayroon ng 10%. So, nagpapatong yung increased damage niya. Hindi pa rin tayo nag-energy burst. Ang pangit ng mga bunot natin, ha? Wad. Delikado yata tayo, ha? Nagbabadya ng mamahalam yun, no? Wala pa rin matinong buno. Pag namatay ito, mawawala yung torpedo, no? Ay, hindi naman. I guess that's a bonus. Kaso wala tayong pang-dispel ng vulnerable kasi nasa backline yun, eh. Ngayon lang kayo lumabas, ha? Yung totoo. Why you just now? Sakit na ng anemone niya. Talo tayo, ah. Wad.
The most na lang na magagawa natin ay patayin itong nasa gitna niya. Tapos GG na this. Okay, so hindi pa rin tayo nakakyat sa tiger. Kala ko magtutuloy-tuloy na tayo papuntang tiger. Tapos poison pa ngayon. Harapan na lang unahin natin. Mas mahirap malagyan ng Grievous Wound eh. Mas mahirap malagyan ng Grievous Wound. Huwag nating papahalata masyado na yung midline ang gusto nating i-save. Ay, ngayon lang nag-4 bubbles yung frontline natin, no? At yan na nga, nilagyan na tayo ng bleed. Hindi ako nagkakamali, yung chance lang niya maglagay sa atin ng bleed ay nasa mid. So, kailangan natin mapatay kagad tong front para mabuksan natin yung mid natin. Yung mid niya. Mabubuhay ka pa ba? Sugal. Mamamatay na yung front natin mamaya eh, sa turn natin. Ay, nako, mukhang papatay na rin yung back natin. Patay na nga. Wad. Yari tayo. May secret siya.
Mamamatay na tayo. Madali lang niya mapa-40 to. GG ulit. Lakas talaga ng hangin sa labas. Parang may bagyo ah. Kulit naman. Ano tong ear nito? Zen ear. +1 rage. Okay. Sana hindi ko pagsisihan yung ginawa ko, no? Kasi ang goal ko dapat ay nilalagyan ng bubble to kagad. Eh. Kaso ang pangit ng panimula natin eh. Ayun, at least may bubble na siya. Keep lang natin to. At hindi pa nga tayo nakapag-burst. Energy burst, I mean. Buti hindi pa niya na-evolve yung Goda niya, no? Tanggalin natin yung vulnerable niya doon. Yun, nakapag-energy burst din tayo sa wakas. Keep natin tong dalawang ito. Hopefully enough para mapatay natin yung back niya. At sana hindi pa niya mapatay yung front natin, no? Substantial naman yung shield. Pero may chance na mapatay niya eh. Dalawang anemone, patay ito eh. Pwede pa rin mapatay ng isang anemone ito. Okay. Hindi anemone yung ginamit. Nice. Palambutin natin ang bulalo niya. I think patay ka. Keep natin to. Ngayon ang tanong, sinong susunod natin? Mid o yung front? Nakakatakot to, malapit na itong mag-fury form, ha? Rage, 8 rage stacks na siya. Isang dalawang rage pa. Fury form siya. Buti hindi pa siya nagpa-fury form. Try natin kung kaya natin siyang i-burst. I think kaya. Okay, sorry boy.
Hindi ka na nakapag-Fury. Yahoo! At this point, lamang na tayo dahil ito, hanggang 2 anemone lang kaya nito. Yan, so lumabas na yung 2 anemone niya. Kaso magre-recycle pala ulit yung cards niya. Pwede niya may habol yung card cycle niya, no? Kaya niya kaya akong i-burst. 3 energy. Malabo. Anong pwede natin mabunot? Oh my gosh! Nakakagulat naman yung pwede natin mabunot doon. Oh my god! Ang ganda ng nabunot natin. Kahit naging ano na lang sana. Kahit isang anemone pa sana. Sayang. Hindi lumabas yung mga anemone natin. Natalo pa tuloy tayo. Balik tayo sa Bear 2. Bear 1 pa rin naman. Na LS tayo ah. Ano ba plano natin dito? Anong ginagawa ng potato? Hatsune. Target any ally +1 bulwark next turn when on allied action. Other than target is attack. Apply 1 to target. Okay. Zoostrat ka, tapos pinagsusunod-sunod mo yung mga taunt mo, ha? Tingnan natin. Kaya ba natin ma-burst ngayon? $1 million question.
Abot ka ba o abutan ka? Woo! Yes! Yes, sir! Yahoo! For energy na kasi tayo eh, so kaya natin mam-burst ng isa. Kahit papunuin mo yan ng halaman mo. Pag pinagdiskitahan ko yung axe mo, pwede kang mamatay. Para lang dito, hindi siya mamamatay muna. Kinapos tayo. Wad. Uy, namatay tayo. Ano nangyari dun? Oh! So, kailangan ko pala silang patayin. My God, di ko alam yun ah. Hindi ko sila pinapansin. Talo ulit. Ang lakas pala nila. Kailangan pala silang pinapansin. Ngayon ko lang sila nakaharap eh. Okay, lumabas kayo kaagad. Nice. Three energy round tayo mamaya. Hindi enough para ma-burst. Tapos meron pa tong frail egg nito. Yan ang blackmail pa. Tapos ng suswirl. Aba, mapupunuan tayo ng curse cards ha. Talo ulit tayo nito ha. Garuin mo yun. Tinanggal lang yung kinip natin. Kinikip ko sana yun pantanggal nitong weak eh. Sayang. Okay. Not that big of a deal.
rundown na at least. Pinuno tayo ng curse cards. May gulay. May chance pa nga na wala tayong mabunot. May isa lang mabunot nating attack card. So far, dalawa naman. Wala na akong kinip, no? Grabe, puro curse cards. Okay. Siguro naman, matino-tino naman siguro mabubunot ko mamaya, no? Siguro naman enough para ma-burst to. Yup. Super enough. Nice. Yahoo. Hindi na ako nagkikip. Natuto na ako, no? Okay. Lagyan natin ng konting bubble yun para lumakas-lakas naman siya. Nice. Nanalo ulit. So, end muna tayo dyan, no? Anong rank natin ngayon? Tingnan natin. 6,900. Not bad. We're casually getting up. Halfway through to leveling this to level 19. Ayos. Ngayon naman, silipin naman natin ang galawan ng ating market. Kasi, yung Ronin natin, tingnan nyo, nagpa-pump. Up siya ng 7.2%. Now, I'm not gonna compare to the previous 7 days, no? Kasi, maaga pa eh. Tingnan natin. You know? To the moon. Bakit kaya? Kasi, may balita na ano eh. Yung Ronin wallet natin ay pwede na rin sa ano nga? Isa pang crypto chain. Nope. Don't wanna go there. Where's the search one? Search button. Ronin.
Ronin Network. Yan. So, old news na to, no? Nung 19th as you can see. So, what it says is today, the Ronin wallet evolves. Stronger security, new blockchains, a sleeker, more intuitive design. This is pertaining to the mobile Ronin mobile app. Check your preferred app store for the latest Ronin wallet update now to feel the future of gaming at your fingertips. And this is a thread. So if we check the thread, it says here's what's coming to your Ronin wallet. In-app browser, design glow up, MPC technology, individual token history, multi-chain support including Ethereum, and more. And more na lang, may nakalagay nun dati. This is chunky update which we will deploy in phase over the next 14 days. The Ronin wallet is your boarding pass to the fastest growing gaming blockchain in the world. Oo nga, parami na yung mga games natin. No? Hindi na lang yung mga games ng Axie Infinity. Meron na rin silang ibang games sa Ronin chain natin. Kagaya ng isang nilalaro natin, yung Pixels, no? That's why we're excited to announce that we've leveled up its security, which is good, with state-of-the-art MPC technology. Stronger security, easier onboarding. Read more here. Ayun na nga. May blog post sila. So, yun yung nakikita kong dahilan, no? May magandang news sa Ronin wallet natin, kaya yung RON token natin ay nag-pump. And then, yung AXS natin, nag-pump din ng kaunti, pero hindi sing-tikas nung RON token natin, no? 438 lang siya. No? So, kung mag-zoom out tayo, nagsiswing pa rin siya, pero medyo stable lang ang price niya. Yung SLP naman natin, Smooth Love Potion. Tingnan natin kung smooth na smooth pa rin ba ang galawan. $0.17. Okay, not bad. Pero maabot ito ng ano nun eh, 18, no? Almost mag 19 centavos. Pumalo naman ng bahagya, no? Nice. What about our berry? Ay, pula siya. Yikes. Our berry token is barely 4 centavos. 3.9 centavos. Bumagsak. Open na kaya ang withdrawal ng berry. Tignan nga natin. Baka yun yung dahilan kaya bumagsak yung price niya. Natapos na pala yung play to airdrop ng Pixel token, no? Let's go to the dashboard and check if open na yung withdrawal. Kasi wala akong nakikitang dahilan para bumagsak siya ng ganun kabilis. So, yun na nga. Okay. So, kasi ito, naka-hold yung withdrawal noon eh. Ngayon, pwede na namang mag-withdraw. So, maraming nakapag-withdraw na ng naipon nila na berry. Kaya bumagsak yung presyo ngayon. So, hindi mo na magandang mag-withdraw ng berry ngayon, no? Mababa ang presyo eh. Right? So, gaya ng lagi kong pinapaalala, no? Hindi po ako nag-guide sa inyo financially, no? I'm not a financial advisor nor am I a crypto expert. Nakikinig-kinig lang din tayo sa mga
binabalita ng mga sinusundan natin dyan na content creator tungkol sa crypto, no? So, please do your own research if you want to dip your toes into the Axie Infinity. And if you want, you can use my code here, Lunatian code, Haring Isko, pag namimili kayo sa marketplace, para may makuha po akong konting barya-barya naman, pang-sustain natin, no? Para makapagpatuloy tayo sa paggawa ng mga video kagaya nito. At invest only in what you can afford to lose. Tandaan nyo, game pa rin lang naman ito primarily, no? Hindi siya business na sigurado ang kita mo. So, payo lang, invest only in what you can afford to lose para pag nagkalugian, hindi ka iiyak dahil hindi naubos yung life savings mo. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa video natin, no? At pasensya na muli at hindi muna tayo nakapag-live dahil busy tayo sa buhay. Siguro naman, hindi lang ako ang ganito ang ginagawa sa buhay, no? Priority natin syempre ang pamilya natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Paalam!